meron na ba hong hawak na ebidensya ang mga complainant? Ang sabi po ni chairman naman, hindi pa daw. Wala pa daw practically na bank records, pati nga yung AMLAC records wala pa. SALN daw po meron pong aligasyon na meron doong mga sinasabi na ito yung SALN declaration mo, ang laki po ng halaga na nadagdag, meron pong sinasabing hinala na saan ang galing yung nadagdag doon sa iyong kayamanan. Yes. Okay, talaga namang itong impeachment proceedings, ang tawag nga po ay sui generis ng mga maalam sa batas. Kumbaga, sui generis, para kakaiba siya sa lahat. Kakaiba ito. Kasi yun nga ang claim. By the way sa mga didis, mamaya po sa panig ho naman ni VP Sara, may kakausapin tayo. Pero ito lang po nga, kaya ako nakapagtanong kay Ma'am Chairman, doon din sa mga sinasabi po na argumento po ng kampo ni VP Sara. Ano po, na binabanggit nga na wala namang ultimate facts dyan na ihahandog ang mga complainants, no? Kasi po yung mga grounds nito, kasama po yung pong unexplained wealth. Doon sa mga sinasabing grounds po na yung betrayal of public trust. Okay? Yung culpable violation of the Constitution. Medyo kumbaga broad siya, no? Yung pong pagbabanta. Isa po yan sa mga grounds, yung kanyang emosyonal na pagmumura doon sa kanyang press con ng isang madaling araw ba yun o gabi. Yun po, kumbaga, na yun, self-explanatory na yun, no? Kung papanoorin mo yung video, ikaw na ang magsabi kung karapat dapat bang maging Vice Presidente yung ganong uri po ng mga sinasabi in public. Kayo na magdesisyon, right? Pero in this case po, doon ako tumutok doon sa unexplained wealth issue. Na sinasabi nga po natin, mga kapatid, ano ba ang basihan dito? Meron na ba hong hawak na ebidensya ang mga complainant? Ang sabi po ni chairman naman, hindi pa daw. Wala pa daw practically na bank records, pati nga yung AMLAC records wala pa. SALN daw po meron pong aligasyon na meron doong mga sinasabi na ito yung SALN declaration mo, ang laki po ng halaga na nadagdag, meron pong sinasabing hinala na saan ang galing yung nadagdag doon sa iyong kayamanan. Yun po sinasabi daw po ni Congressman Ridon. So kasi nga, ang claim tong kabilang banda, ang sinasabi, dapat evidence muna bago yung hearing. Yun nga. Hindi ba? Kumbaga mga kapatid, yung pong respondent sa 50 kasong kriminal, paano mo naman siya, paano mo siya ididemanda ng particular pong kaso nang wala ka pang inihaharap na ebidensya? Kasi kung gayon, dismiss ka agad, di ba? Kasi walang ebidensya. Ito, impeachment. So, maaring magamit yung impeachment process para makapangalap ng ebidensya. Kakaiba, di ba? Sa pangkaraniwan po ito, natakbo sa ating pong criminal cases sa mga pangkaraniwan pong prosecutor at maging sa regular courts. Ang sabi nga po dito ng depensa, ito raw po ay based on speculations and built on conclusion. Yan ang kanilang tugon, At sabi din po mga kapatid na ang binabanggit po ay the panel is advancing accusation in search of evidence, not evidence to support the accusation. Yan ang claim po ng panig ni VP Sara. Pero again, hindi lang nabanggit ni Chairman kanina, sui generis nga ito. Kakaiba ito na proceedings, mga kapatid. Ikaw din ang tanong kanina, hindi po ito, hindi lang po ito... Hindi lang legal process. Legal process, kundi political process. Hindi kasi sa kanila din galing. Last time kausap natin si Kong Joel Chua, siya mismo nagsabi, di ba? Numbers game ang impeachment. Pero ina-assure naman tayo, sinabi po kanina ni Rep. Luistro na kung ano man ang magiging desisyon, lalo na sa panig niya, it will be purely based on evidence. Kasi nga naman, sila din ang babalikan ng mga tao na manonood nitong impeachment proceeding sa mga susunod po na hearing na magaganap. Kung sakali man magdedesisyon sila
na base lang sa kanilang political party o base lang dahil sa kung sino man ang sinusuportahan nila ngayon o dahil galit sila kay VP Sara. Sure naman daw siya na yung mga kasama sa komite magdedesisyon base sa ebidensya. Ako naman din ay tumatangkilik sa ating panonood po ng live itong proceedings na ito. Unang-una, transparent na papanood mo eh. Doon ho na lamang ako nagkakalak. And dito ho kasi yung pag-manage mo rin na lahat ng nasusulat, lahat ng regulasyon at mga panuntunan ay dapat na masunod. Otherwise, baka ka na naman masilipan ng maliit na teknikalidad na maging dahilan para makakuha ng TRO sa Supreme Court at mapahinto ang proseso and eventually po, wala itong puntahan. Tama, kaya yun ang unang tanong mo. Di ba kanina kay Rep. Luistro, sigurado na ba na walang malalabag dito? Baka mamaya ma-TRO na naman kayo, maulit na naman yung nangyari last year. Sure daw siya. 100% sure siya. 10-3-3, 10 days to answer, 3 days po para doon po sa reply ng mga complainants and 3 days for the rejoinder. Nag-answer po, pero sabi nga nila, hindi naman answer yan parang motion to dismiss yan Ang sabi ho ng complainants, ay hindi na kami a-answer sa answer. Wala nang dapat sagutin. So tanong ko nga, okay na ho ba yun? Wala ba doon technicalidad na sinasabi na, dapat pinasagot mo si VP Sara doon sa hindi pagsagot. Alam niyo yun? Kasi nga dito ang usapin, technicalidad na naman ang hahanapin ng depensa. You know what I'm saying? I know what you're saying. Now, the question is, ang tanong ng taong bayan, the word forthwith, kapag nasa Senado na, can this be forthwith proceed? Madam Chair, you yes. are crossing the bridge even before we get there. But I want to cross the bridge because I like crossing bridges. Not burning bridges. I don't like burning bridges. I Crossing like bridges. crossing it. But how about if the bridge is falling down? If the bridge is falling down, we better know how to swim. I think if the bridge is falling down, there's a problem with DPWH. Ayun lang. Napunta na naman sa bulsa ng iba. Oo. And speaking of DPWH, bakasyon na po sila. Ha? Hindi ang DPWH, kung hindi, alam niyo na, ang ating, in fairness po dito kila Chairman Luistro, hindi sila magbabakasyon. So Diretso para, sila except siguro nga, doon po sa Semana Santa. Pero ang mga nakatataas po ay bakasyon na. So yung mga may mga yate, yung mga may private plane, mga helicopter, yun. Yung mga pinangakuan po si Mrs. o kaya naman siya mismo, atat-atat na bumili ho ng kanyang mga mamahalin po na mga kasuotan, tuloy ang ligaya nila. After all, sigurado po, 100% hindi sila mahihirapan sa mga panahong ito. You know what I'm saying? Lalo na ang mga nahatiran ng maleta. Mr. Chair, I would like to Lalo na po ask ang mga mga nahatiran. Gusto ko lang itanong, bakit ba sa tuwing bakasyon, lagi silang nauuna? Ba't di nila tayo sabayan na kung 2 days lang ang mga uring manggagawa